Nagkasundo na raw itong San Miguel Beer at ang bagong PBA team na Star Horse Shipping at magkakaroon sila ng mga series of trades. At ayon dito sa mga reports, mukhang itong San Miguel daw ay ibibigay na itong si Moala Tautua, pati na itong kanilang first round draft pick kapalit ni kay Marcarino at yung first round draft pick naman itong Star Horse Shipping. Itong Star Horse Shipping ay binili itong Terra Firma Jeep at maglalaro sila next season pagkatapos nitong darating na Philippine Cup. Itong Philippine Cup ang magiging huling conference ng Terra Firma dito sa PBA at pagkatapos ng Star Horse Shipping na ang maglalaro. Pero ang nangyari daw ay nagkaroon ng kasunduan itong Star Horse Shipping at itong San Miguel Beer kung saan ititrade nga ng Star Horse itong number 1 pick nila at itong si Kay Marcarino. Hindi na nakapagtataka dahil matagal na napapabalita na magkakaroon nga ng trade ang dalawang nasabing kumpanya, itong Terra Firma at SMB. So bago pa pumasok itong Star Horse, parang nagkasundo na sila at ganyan ang mangyayari ngayon. Kapag natapos itong usapan ng San Miguel at Terra Firma at ng Star Horse, ay magkakaroon ng iba pang aksyon ng SMB, malamang kunin naman yung mga players ng Northport Batangbir. Kabilang daw dyan sa mga posibleng kunin ng SMB si William Navarro, si Arvin Tolentino at itong si Gio Halalon. Yan daw ang pinag-aaralan ngayon ng SMB at kapag natuloy ang trade na yan, sigurado na magkakaroon din ng medyo siguro iba pang adjustment dito sa lineup si Coach Leo Austria. Pagkatapos nitong mga adjustments na gagawin ni Coach Leo, inaasahan din ng karamihan na magkakaroon pa ng additional movements dito sa panig ng Beermen para masiguro na hindi na maulit yung nangyari dito sa nakaraang, alam na natin, Commissioner's Cup kung saan sila defending champion at ang aga na eliminate ni hindi nakapag-playoffs. Ang Barangay Ginebra nga ba ay interesadong makuha ang serbisyo nitong si Xavier Lucero, ang 6'7" forward na ginagamit ngayon nitong Magnolia Chicken Templados. Alam natin na mahusay na player itong si Lucero at siya ang masasabing parang future superstar nitong Magnolia Chicken Templados. Pero ayon dito sa mga balita, mukhang interesado daw itong Barangay Ginebra na makuha ang serbisyo ng nasabing player. At kapag nakuha nila itong si Xavier Lucero, lalong tatangkad at magiging mas athletic ang Barangay Ginebra. Kaya ayan ngayon na pinag-aaralan daw mabuti nitong lineup ng Gene Kings kung paano nila makukuha itong si Xavier Lucero. Kapag nandiyan na itong si Xavier Lucero, lalong gaganda yung sitwasyon nitong Barangay Ginebra at mas magiging matindi yung sabihin na nating odds na sila ay manalo ng championship ulit. Alam natin na itong Barangay Ginebra ang lakas na ng lineup ngayon, lalo na kung pinapanood ninyo kung paano nila tambakan itong Northport Batangbir. Kaya sa mga susunod daw na mga konferensya, asahan natin na lalo pang lalalim itong lineup ng Barangay Ginebra, lalo na at makukuha na nga nila itong si Xavier Lucero. Siyempre, ang mangyayari dyan ay isang 3-team trade dahil hindi naman pwedeng diretsahan na mag-trade itong Magnolia at Ginebra. Kaya papasok dyan ng Terra Firma o kaya itong Northport Batangbir. Hindi pa rin natitiyak kung sino ibibigay na kapalit ng Magnolia dito para kay Xavier Lucero at kung sino makukuha nila mula dito sa Terra Firma o kaya Northport Batangbir. Marami pa raw na pwedeng pag-usapan dito dahil syempre sa ngayon nakafocus 100% si Coach Tim Cone dito sa laban nila kontra Northport Batangbir. At yan ngayon ang pinaghahandaang mabuti nitong Barangay Ginebra. Kaya yan ang aabangan ng mga fans. Ang TNT Tropang Giga nga ba ay ite-trade na itong si Poy Eram. Marami ang nagtatanong niyan dahil nga dito sa nagiging sitwasyon dito kay Poy Eram kung saan parang hindi niya nakokontrol yung kanyang emosyon. Siguro naman napanood niyo na yung nangyari dito yung sagutan ni Eram at nitong si Glenn Cobontin. Kahit na nagkaayos itong si Eram at si Cobontin, alam natin lahat na nagkaroon din sila. Hindi ito ang unang pagkakataon kung saan itong si Poy Eram ay nagkaroon ng ganyang mga sitwasyon, yung mga nate-technical siya at nagkakaroon ng mga issues. Pero ngayon mukhang ayaw na talaga at parang napuno na itong TNT Tropang Giga at siya raw ay ite-trade na nila at kukuha na sila ng mga panibago na mga player. Posible na itong si Poy Eram ay dali nila dito sa NLEX o kaya naman sa Meralco Balls. Depende yan sa mapag-uusapan nila.
Siyempre, magiging 3-team trade ang mangyayari dyan dahil sister teams. Itong Converge, ito yung Meralco, NLEX, at itong TNT Tropa. Pero maliwanag dito, mukhang kukuha na raw ng ibang big man itong TNT Tropa. At posible na for example, na baka itong si Raymond Almasan ang mapunta dito sa TNT. At itong si Poy Eram bumagsak dito sa Meralco. Posible rin na baka ito si Christian David ay mapunta na sa wakas dito sa TNT at si Poy Eram may ibabalik dito sa Blackwater Bossing. Maraming mga options ngayon na kinukonsidera itong si Coach Chot Reyes, pero wag na tayong magtaka kung itong si Poy Eram ay matrade na ng TNT Tropa. Actually, walang magtataka rin kung ito si Poy Eram ay mapunta dito sa Converge o kaya sa SMC Group. Dahil alam naman natin TNT, willing silang makipag-trade kahit sinong team. Basta masiguro na magiging maganda yung kanilang lineup ngayon. At kapag yan nangyari, sigurado na mas lalakas ang TNT Tropa. Ang Converge Fiber Access daw ngayon ay nagre-ready na gumawa ng mga malalaking trades para naman sila ay hindi rin mapag-iwanan nitong mga susunod pa na mga conferences dahil gusto makabawi nitong Converge at hindi nila nagustuhan yung naging maaga nilang pag-exit dito sa Philippine o dito sa Commissioner's Cup. Dahil alam naman natin ng Converge, mataas yung ambisyon nila at gusto nila talaga na mag-champion. Ibig sabihin, hindi sila kontento nung magiging runner-up na lamang ng iba't ibang mga koponan. Ang gusto nila ay mag-champion din at yan ang dahilan kung bakit sila ay kukuha ng mga additional players. Alam nating malakas yung starting five ng Converge. Si Heading, si Stockton, si Winston, si Arana at si Baltasar. Pero gusto nilang dagdagan ng tinatawag na bench depth o yung mga additional players na makukuha nila. Kaya ang kukunin doon ng Converge ngayon ay mga players na pwedeng maging supporter o role players. Ibig sabihin hindi mga starters ang hinahanap ng Converge. Marami naman dyan, syempre. Alam natin dito sa Barangay Ginebra, nandiyan si Bon Pesumal. Dito sa San Miguel, ang dami nilang mga players dyan na pwedeng makuha. Nandiyan si Simon Enciso. Pwede rin naman, of course, sa Phoenix, ang dami. Actually, mga starters ng Phoenix, pwede nilang kunin yan. Dahil ang balita nga, itong Phoenix baka ibebenta na rin. Of course, sa Rain or Shine Index, maraming mga pwedeng pagkunan itong Converge Fiber Excess. Kaya hindi na nakapagtataka na ganyan nga magiging sitwasyon kung saan magbibigay sila ng additional options pagdating dito sa pagpapalakas ng kanilang koponan. At yan ang nasisiguro natin na itong Converge Fiber Excess magiging seryoso dito sa pagre-rebuild. O kaya naman, hindi naman pagre-rebuild, kung hindi pagdagdag lakas, dagdag puwersa dito sa kanilang lineup. At yan daw ang gustong siguraduhin ngayon ng management. Ang mabigyan ng mas malakas na mga playing options itong Converge para sa susunod na conference ay mas malayong marating nila at makuha na nila yung kampyonato. Shout out kay RG Bueno at Dalina family, Joshua Giray Espejo at Rosales family, Jonel Alagon at Celino Valles family, Anthony Alon family, Edwin Carmona Jr., Ireneo Salangsang, Alicia Garcia, Michael D., Dexter Tomer, Enju, Katsakino Dukusin, Malyari Mascareñas, Dalmacio de Guzman at sa iba pa nating mga taga-subaybay.